Kung noon pa lang tumakas ka na sana, iisipin ko ito sa gabi, habang humahaplos ang malamig na hangin sa labi ng bubong na yari sa kawayan. May mga panahon na ang simpleng tanong na iyon ang bumabalot sa buong pagkatao ko. Bakit ako naghintay? Bakit ako umasa na magbabago ang lalaking pinaksalan ko? Ako nga po si Lorna. May anak akong babae, si Aning. At ito ang kwento namin. Kung paano kami tumakas, kung paano kami huminga muli, at kung bakit may mga bagay na hindi na dapat bumalik sa dati. Noong una, maganda ang simula. Siya si Berto. Tinatawanan ng mga joke ko, tinatawanan ng hirap ko sa pagpuno ng tangke ng gasolina at pag-uwi ng mani sa gabi. May mga araw na parang sinaunang pelikula ang buhay namin. Kape sa umaga, halik sa umaga, mga plano na parang hangin lang na madaling sumabay. Hindi ko inakala na unti-unti siyang magiging ibang tao. Nagsimula sa mga hihit ng sigarilyo sa loob ng bahay, ang pagbukas ng radyo sa gitna ng gabi, ang pagbukas ng pinto na hindi nagpapakita ng muka. Minsan, dala ang simpleng kalokohan. Pagkatapos ay dala na ang sira ng loob. Pagkalipas ng ilang taon, dumating ang alak. May mga gabi na hindi ko na maalala ang mga salitang sinasampit niya. Pero maalala ko ang pagkakapit niya sa gitna ng sala. Hindi na para mahalin ako, kundi para saktan. May mga pagkakataon na nasasaktan ang pagkatao ko ng hiyaw niya, ng suntok na naglalakbay sa loob ng dingding ng bahay namin. Ang anak namin, si Aning, umiiyak ng tatahimik sa tabi ng pinto kapag ginising siya ng sigaw. Natutunan niya ang buhok ng kanyang unan. Natutunan niya ang takot. Sinubukan kong magpatawad dahil iniisip ko na ako ang may sala. Lagi kong sinasabi sa sarili, hindi ko na siya babalikan. Pero bakit ganon? Bawat umaga kapag nagigising ako at nakikita ko si Aning na nakangati, parang nauuwi rin ang puso ko sa dati. Bumabalik ang pangakong iyon at nauupos. Hindi ko na siya babalikan. Isang panata na paulit-ulit kong inuulit habang binabalot namin ang mga damit sa supot, habang binabantayan kung hindi kami makikita ng kapitbahay. Nag-impake kami sa madilim na gabi at nagtungo sa probinsya. Dala ang mga sugat na hindi labi-labis na nakikita, ngulit mabigat sa paghinga. Sa baryo may katahimikan noon na parang gamot. Si Chang Susana na parang tiyahin namin, nag-abot ng plato ng sinigang. Si Amy, dati kong kaibigan sa simbahan, ang nagligtas sa amin ng ilang sabon na tuwalya. Ang mga kapitbahay, kahit mababa ang pagkakakilala, nag-alok ng isang silya sa labas ng bahay at ng isang tabi ng kwento. Si Aning, para siyang baging na unti-unting umakyat sa pader. Muling tumawa, tumakbo sa palayan, naglaro ng pako at laro ang kahoy. Sa unang beses pagkatapos ng pag-alis, inakalang unti-unting matutunaw ang bigat. Si Aning ay kumakapit sa bangko, nagawa sa kahoy, at kumakanta ng isang awit na hindi ko na matandaan. Ngunit ang kanyang tawa ay sapat na para huminga ako ng malalim. Ngunit hindi tumigil ang mga anino. Hindi iyon ang uri ng anino na umaagos sa likod ng bahay. Ito ay anino na pumapasok sa mga pangarap. Pagsapit ng gabi, nahuhuli ako sa bangungot. Pupunitin ang mga damit ni Aning, sasabihin ng isang tinig na kilala ko na hindi karapat-dapat kaming manatili. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang haplos sa aking mga palad. Parang may dumaloy na malamig na likido at nang tingnan ko, may pulang marka, parang lumulutang na dugo sa aking mga palad. Hindi iyon dugo ng sugat, hindi rin bruises na mula sa suntok. Parang iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Si Aning natutulog sa tabi ng aking unan. Siya ang nananabik kung sanay kong gumigising. Minsan, naliligaw ako sa pag-iisip. Baka ako lang ang nag-iisip. Kung mag-iisip ka ng malalim, masasanay kang maniwala na may mali sa iyo kapag kailangan mong panatilihin ang pamilya. May mga gabi na nag-uusap kami ni Chang Susana at ni Amy sa liwanag ng lampara, nagbibrew ng chamomile at umiiyak ng tahimik. Hindi ka nag-iisa, Lorna, ibig sabihin nila. Ngunit may pagkakataon ding may mga bulong
na hindi ko mapigilang pakinggan mula sa likod. Mga tanong na naglalabas ng inggit, mga ngiti na may sugatan. Ilang beses kong sinubukan na talakayin ang mga pangyayari sa simbahan, sa misa, at may mga nag-aalok ng panalangin. Naniniwala ako sa Diyos, hindi ako aatras sa panalangin, pero may mga karanasan na hindi kasapat na mapapanumbalik ng iisang dasal. May mga gabi na habang lumalakad kami sa kalsada patungo sa kanilang maliit na kubo, nararamdaman ko ang pagtingin ng mga tao, hindi na tulad ng dati na punong-puno ng simpatya. Tila may ilaw sa kanilang mga mata na nagbabantay. May nagsabi ng mahinang salita, "May inuwing babae sa bahay niyo." Isang linya na tumusok kaysa sa anumang suntok. "May inuwing babae sa bahay niyo." Iyon ang naging maliwanag na pangungusap na hindi ko alam kung babasahin bilang banta o babala. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, hindi ko na siya babalikan. Pero sa gitna ng gabi, may umiiral na isa pang takot. Bakit dumating ang mga marka sa aking mga palad? At bakit sinasaktan pa rin ako kahit malayo na kami? Dumating ang araw na hindi na kayang ipagwalang bahala ang mga bagay. Nagpasya akong humingi ng tulong kay Mang Elong, ang albularyo ng aming baryo. Hindi kami agad nagtiwala. Marami sa amin ang may sariling kwento kay Mang Elong. May ilan na umalis na ng mas mabigat. May ilan na umuwi na tila nabuhay muli. Nang nakita ko siya sa maliit na kubo na puno ng amoy ng gamot at tuyo na damong panggamot, alam kong hindi ito basta. Hindi ko pa man sabihin ng lahat. Tinitigan niya ako ng mahaba at mahinahon, parang sinusukat ang bigat sa akin. "May nagagalit sa iyo, anak," simula niya. Hindi niya ginamit ang salitang kulam agad. Kung may natutuhan akong tumigil sa paghusga sa simula, iyon na. Unti-unti siyang nagturo sa amin ng mga palatandaan, ng mga karanasan na mayroon ang iba. Hindi sinabi ang mga salita ng diretsyo, ngunit sinabi niya ang katotohanan sa paraang hindi nakakasakit. Inuusisan niya ang palad ko, hindi sa paraan ng doktor, ngunit sa paraan ng taong nagbasa ng panahon. Bumalik sa bahay na may ambon ng takot at pag-asa. Binigyan ako ni Mang Elong ng ilang bagay, mga langis at halamang pinatuyo, mga bato na hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Hindi siya nagbigay ng reseta, hindi niya sinabi ang mga ritual na dapat kong gawin ng sunod-sunod. Binigyan niya kami ng payo na parang isang tagapamahala. Dapat kaming mag-inat, dapat kaming magtulungan, at higit sa lahat, dapat kaming magbantay sa mga taong palapit sa amin. Kung may mabigat na intensyon, ang sabi niya, minsan hindi tao ang unang pinsala, kung hindi ang hangarin na kumapit. Ang sabi niya na iyon ang tumama sa akin. Hindi siya nagbigay ng detalye ng mga orasyon at hindi nagpayo ng eksaktong pag-uulit ng salita. Nagbigay siya ng payo at paalala at iyon ay sapat na. Pagkalipas ng ilang araw, muling lumitaw ang kakaiba. Isang umaga, may nakita akong papel na nakalagay sa tabi ng bintana. Maliit lang, punit, may imprint ng isang simbolo na hindi ko mahanap sa anything. Hindi ko ito inisip noon, iniisip kong siguro kalat lang ng mga bata. Ngunit ang simbolo ay lumilitaw pa rin sa panaginip ko. Bilog na hugis na parang nagbabantay, may mga linya na parang daliri. Nang ipakita ko iyon kay Amy, ngumiti siya ng sobra at may pakalma na dumaloy sa kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, Lorna. Ako ang bahala." Noon pa man ay ginamit niya ang linyang iyon ng maraming beses. Ako ang bahala. Parang isang pangako. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nagtiwala muna ako. Hindi ko inakala na ang tiwala ay magiging isang patibong. Minsan umuwi si Berto nang nakatingin sa akin ng iba. Hindi siya nagpumilit na umuwi. Parang sa pag-uwi niya may panaginip na sinasambit. Hindi niya sinisigaw ang galit niya, ngunit may ibang bagay na nagpapakita. Mga mata niya na parang nawawala ang kulay, mga paa na parang hindi kailanman naging malinis. Nakita ito ni Felix, ang pamangkin ni Berto, nang dumaan siya minsan para kumain ng hapunan. "Tito, parang hindi na kayo siya," ang sabi ni Felix ng taimik at tumitig siya sa amin. Hindi ko alam kung paano pumasok sa pag-iisip ko ang ideya na may ibang lumalakad sa katawan ng asawa ko. Nagkausap kami ni Chang Susana at siya ang nagsabing tingnan namin ang lola niya, ang may hawak ng lumang libro. "May mga kwento kami tungkol sa libro na yan," sabi niya.
Hindi agad ako naniwala. May mga kwento sa baryo tungkol sa lumang libro ng lola ni Chang, mga kwentong sinasabing pinagpamana, mga pahinang naglalaman ng mga pag-awit na hindi dapat binabanggit ng basta-basta. Hindi ko naman kailangan ng libo-libong halaman na sinasabi nila. Ngulit nang makita ko ang libro, isang piraso ng balat at papel na parang sinulid ang oras sa bikitan ng pahina, kumilos ang loob ko ng iba. Hinarap niya ako at tumulo ang mata. Hindi ako magbibigay ng detalye, sabi ni Chang Susana. Pero may mga bagay sa loob na hindi dapat gamitin para saktan. Ito ang uri ng babala na hindi mo basta binabaliwala. Ipinakita niya sa akin ang sulok na sinasaing ng lupa, ang amoy ng lumang halaman at kandila, at doon may bakas ng nagdaan. Habang lumalalim ang gabi, bumalik ang mga pangyayari na nagpapalakas ng takot ko. Ang mga palad ko ay nagkaroon muli ng bahagyang marka. Hindi malala, ngunit sapat para tayo'y mag-alala. Hindi ko inaasahan na may makikisama sa amin sa problemang ito. Sa isang gabi, nagpakita si Amy sa harap ng bahay namin na may bitbit na sulo. Umupo siya at nagsimulang magsalita, at ang mga salita niya ay naging malambot, mga pariralang puno ng simpatya. Kailangan kong tulungan kayo, ang sabi niya. Nilapitan ako at hinawakan ang mga kamay ko. Ang haplos niya ay tila nagdadala ng katiyakan at pag-asa. Ngunit habang umuusbong ang gabi, napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. May maliit na pagliwanag na hindi ko maipaliwanag, at ang mga daliri niya ay may bakas ng usok. Hindi ko agad ituturo kay Amy ang aking takot. Kailangan ko munang makarating sa puso ng nangyayari. Kaya't humingi ako ng mga patunay mula sa maliliit na bagay. Mga pirasong tela na napunit, isang kandila na hindi namin binili, isang balang na tila namatay sa sulok na may amoy, na para bang sinindihan ng mahabang oras. Nang lumapit si Felix sa akin at nagsabing may nakita siyang kakaibang pagkilos mula kay Berto, mga oras na hindi niya maalala, mga pangalan na paulit-ulit niyang sinasambit na hindi niya alam, naging mas mabigat ang pakiramdam ko. May mga pagkakataon na hindi mo kailangan ang isang malaking ebidensya. Sapat na ang sunod-sunod na maliliit na pagkakaiba para maniwala kang may mali. Nagpulong kami ng ilang mga kapitbahay. Binalak namin na magmasid sa gabi. Hindi dahilan ng takot para magtanim ng galit, kundi para mag-ingat. Nagkuha kami ng maliliit na relays. Si Chang Susana sa likod ng bahay, si Felix sa gilid, ako at si Amy sa harap. Hindi namin sinasadya na lalabas ang iba pang bagay. Mga palatandaan na may nagpunta sa amin sa gabi na hindi dapat pumasok. Sa mga oras na yun, napagtanto ko na hindi lamang siya basta mangingibig mananliligaw. May malalim na istruktura ng intensyon na parang sinadya para guluhin lang buhay namin. Araw-araw, unti-unti kong naramdaman na may dalawang mundo. Ang mundo kung saan gumigising si Aning at kumakain ng kanin na may itlog, at ang mundo na bumabalot sa amin tuwing gabi kapag may lamig na pumapasok sa mga bintana. Sa pagitan ng dalawang mundo iyon, ipinangako ko sa sarili ko, hindi ako babalik sa dati. Hindi ko na siya babalikan. Pero ang salita ay tila isang tatag na nagiging malutong sa harap ng mga bagong katotohanan na hindi ko inaasahan. Isang gabi, nahuli ko si Amy na naglalakad papalayo mula sa aming bahay, habang hawak ang isang maliit na supot. Hindi siya napansin ng aking mga kapitbahay dahil tahimik ang kalsada at hindi ingay ang lumalabas mula sa mga bahay. Sumunod ako, hindi bilis at hindi naman hina. Parang taong pilit na kumapit sa katapangan. Inikot niya ang munting daan papunta sa tabi ng lumang balon. At doon, sa liwanag na dahan-dahang nagbabago, nakita ko siyang inilalagay ang supot sa lupa at sinindihan ang maliit na kandila. Hindi ko nakita ang sinasabi niya, ngunit ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang may iniiraman na panalangin. Sa sandaling iyon, bumabagabag ang dibdib ko. Bumalik ako sa bahay na hindi makatulog. Ang damdamin ng takot ay hindi lamang dahil sa ginawa ni Amy. Ito ay dahil sa isang katotohanan na unti-unti kong kinikilala. May mga tao sa paligid namin na may kakayahang gamitin ang takot bilang kasangkapan. Hindi ko alam kung sina Berto mismo ang ginawang kasangkapan o siya ay ginawang kasangkapan ng mas malalim na planong hindi ko pa nakikita. Ngunit alam ko ang isang bagay ng malinaw. Hindi ako titigil hanggang hindi ko lalaman ang buong katotohanan. Sumunod na umaga,
Nagpunta ako muli kay Mang Elong. Dinala ko ang maliit na supot na nakita ko sa tabi ng balon. Hindi para mag-offend, kundi para magtanong. Nang buksan niya ang supot at kita namin ang mga natira, tila may mga bakas ng usok at isang amoy na hindi ko kayang ilarawan. Tahimik lang siya. Hindi ko kayo sasabihan ng paraan, sabi niya. Ngulit may taong gumagabay sa atin at may pag-asang maibabalik ang katahimikan kung sisikapin natin. Ang mga salita niya ay parang barya na inilatag sa aking palad. Maliit man, may timbang. Lumipas ang mga araw at mas lalong nagsimulang magpadikit ang mga piraso ng puzzle. May nakita akong kakaibang marka sa likod ng leeg ni Berto nang dumaan siya sa amin. Hindi ko matiyak kung ano iyon, ngunit parang may sugat na may hugis ng maliit na araw. Nang tanungin ko, tumango lang siya at nungiti. Parang hindi niya alam ang tungkol dito. Ngunit may ilang tao sa baryo ang tumigil sa kanyang daan at tumitigas sa kanya ng mapait. Bakit siya umiikot na parang naghahagis ng anino? Iisa ang mga tanong. Hindi ko sinasadyang mapansin na sa likod ng kanyang pag-iyak at paghingi ng tawad noon, may mga oras na tila nawawala ang pag-alalaki niya. Parang may iba pang humahawak sa kanyang mga hakbang. Isa sa mga mahahalagang sandali ay nang dumating si Felix at sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Nakita niya si Berto na kinakausap ang isang babae sa loob ng isang bahay na malapit sa sanga ng ilog. Isang babae na hindi ko kilala. Hindi siya nag-iisa, tita, sabi ni Felix nang may pangil. At hindi lang iisang gabi. Hindi ko alam kung ganoon na siya kabangon ng aksyon. Ngunit noong pinagmasdan ko ang mukha ni Felix, alam ko na hindi ito kwento ng tsismus lang. Nakita niya ang bagay at naramdaman niya ang bigat. Nag-umpisa akong mag-ipon ng lakas. Hindi para sa galit, kundi para sa proteksyon. Nagpasya kaming gumawa ng maliit na plano. Magtutulungan kami ni Chang Susana, si Felix at ilang kapitbahay para magmasid. Hindi kami magpapasok ng iba pang tao para hindi lumobo ang bagay. Nakatakda kaming magmasid sa gabi ng Sabado kung kailan lumalabas ang karamihan. Binigay ni Mang Elong ang kanyang payo, maging tahimik at maging maingat. Binigyan din niya kami ng maikling babala. Hindi lahat ng sigaw ang nangangailangan ng sagot. Kung minsan ang pag-iiwan ay mas ligtas. Hindi ko tantapang ibiyahe doon noon. Alam ko kung ano ang ginusto ng puso ko, kapayapaan para sa amin ni Aning at hustisya sa anyo ng pagwawasto. Bago dumating ang gabing iyon, may isang pangyayari na nagbago ng lahat. Si Aning, sa isang umaga, nagising at hindi na tumatawa ng malakas. Sumunod siya sa kwarto ko at hinawakan ng kanyang maliit na kamay sa aking pigi. Mama, sabi niya nang may pagkabalisa, narinig ko yung boses sa ilalim ng kama. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng natutulog buong gabi. Pinagmasdan ko ang bubong at iniisip kung anong uri ng mundo ang ginagalawan ng anak ko. Hindi ako papayag na doon lumaki. Nagpakatatag ako para sa kanya, ngunit sa pagbuo ng tapang iyon, sumiklab ang isang bagong tanong. Sandali bago kami magsagawa ng aming pagmamasid. Handa ba kami? Handa ba akong harapin ang mukha ng kaibigan na naging taksil? Handa ba akong sabihin sa harap niya ang lahat ng aking nalalaman at ipagtanggol ang anak ko? Handa ba akong makita ng alagan kung sino ang tunay na nasa likod ng banibagong gabi? Ang gabi ng pagmamasid ay malalim at mabigat. Nakatayo kami sa mga anino ng gabi, may kumot na nilapag sa lupa at ang tunog ng palakula pinakamalapit na kubo. Umaagos ang pawis sa aking noo, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil alam kong hindi na ito simpleng usapin ng sino ang nagkasala. Ito ay laban para sa kaligtasan ni Aning at para sa muling pagbangon ng katahimikan na nawala sa amin. Paulit-ulit kong sinasabi sarili, hindi ko na siya babalikan. Ngunit sa pagkakataon iyon, ang pangakong iyon ay nagiging may pagod, parang isang lumang damit na kailangang ayusin. Nang nag-umpisa ang oras na aming tinataasan ng paghinga, may nakita kaming maliit na ilaw mula sa bahay ni Amy. Hindi ito normal na pag-ira ng ilaw. Pumapasok ito at lumalabas, parang may nag-aayos ng kandila sa loob. Si Felix ang unang sagsabi na may naglalakad. May taong gumagala sa bintana, ang usapan niya ng mahina. Dahan-dahang lumapit kami at nagdagpo ang aming mga mata kay isang tanawing na hindi ko inakala. May isang anino na naglalakad sa loob ng bahay ni Amy at tila nagbabalik. Ang aninong iyon ay kumikilos ng hindi makatwaran. May kilap sa mata ko na nagbago ang lahat. Hindi lamang pala si Berto ang nasa panganib, may mas malaking bagay na kumakapit sa amin. Hindi ako nagmadali ng pumasok. Sa halip,
Umabot ako ng malalim na hininga at naglakad patungo sa maliit na poste ng ilaw. Nakita ko ang pinto ni Amy na dahan-dahang bumukas at may isang pag-ikot ng hangin na sumapi sa paligid. May mga sandali na parang tumigil ang oras at sa pagtigil na iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na gagawin. Hindi ko inakala na ang susunod na paggalaw ko ang magdadala sa amin ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi kami pwedeng manatiling tahimik habang may lumalakad sa paligid na nagtatangkang sirain ang buhay ng anak ko. Kaya naglakad ako papunta sa liwanag. Pinipilit ang puso ko na hindi pumipikit. Ang gabi ay puno ng ingay sa aking dibdib at ang mga hakbang ko ay ang una sa maraming galaw na magtatakda ng kamatayan o kaligtasan. Pumunta ako sa pintuan ni Amy ng dahan-dahan. Ang puso ko parang naglalakad sa dibdib ko. Hindi ako tumalon o sumigaw agad. Alam kong kung magpapakita ako na galit, baka masira ang plano namin. Baka mawala ang anumang pagkakataon na makita ang totoo. Tinuloy ko ang mga hakbang. Mga hakbang na dati ay banal na lakad para sa isang mag-asawa na nag-iisip lang ng mga palengke at squatter. Ngayon, bawat hakbang ay may bigat na panibagong kasaysayan. Nang masilayan ko ang loob ng bahay, nakita ko ang amoy ng usok at kandila, ang mga anino na nagngingit-ngit sa pader. May bintana na bahaging bukas at may mga tela na nakasabit na parang mga banderitas ng pag-aalala. Naroon si Amy, nakaupo sa sahig at sa gilid niya may libro. Tumigil ako sandali at huminga. Isang maliit na tinig sa loob ko ang nagtanong, "Ano ang hinahanap mo?" Proteksyon. Ang tanong na iyon lang, paulit-ulit, ang nagpapausad sa akin. Pinigil ang hindi sumigaw si Felix at si Chang Susana sa labas, pero ramdam ko ang kanilang pag-iting. Si Felix ay nakapikit sa isang sulok, nakahawak sa maliit na latang tumitibok ng puso niya. Si Chang Susana naman nakayuko na parang nagdarasal. Si Amy ay ngumiti nang makita kami. Nang ngumiting iyon na dati ay nagdulot ng tiwala. "Lorna," sabi niya, "halina." May tinig na parang musika sa mga labi niya, pero may pag-aalamlam din, parang may nanunuyo. Hindi ako pumasok agad. Tumigil ako sa pintuan at sinabi ko ang unang bagay na pumapasok sa bibig ko. "Alam mo ba, Amy, nakita kitang naglalagay ng tandila sa tabi ng balon. Maliit lang yon, ngunit sapat para masalamin ang katauhan niya." Hindi siya nagtangkang magbura ng ngiti. "Alam ko," tugon niya, "at kailangan talaga namin ng katahimikan para kay Aning." Pinarinig niya iyon na parang dulot ng konsyerto, parang tunay. Ngunit may isang bagay sa mata niya na hindi ko matanggihan. May pagdiriwang sa nasamang gawain. Pumasok ako sa loob at sa unang sulyap sa libro, nakaramdam ako ng malamig. Hindi ko ito mabasa ng mabuti. Ang balat nito ay parang lumang bagay na pilit na iningatan ng maraming panahon. Naroon ng mga marka, mga guhit na tila sinulat ng kamay na hindi mabakali. May kandila sa ibabaw ng pahina at may isang tila kakaibang alikabok sa paligid. Si Amy ay tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko at ngumiti. "Wala itong masama," sabi niya, na parang sumasagot sa anumang duda. "Gagawin ko lang ang kailangang gawin para magbalik ang kapayapaan ninyo." Hindi siya nagmamadali sa salita. Sinadya niyang iparamdam na siya ang lunas. Hindi ko sinubukan na iakma ang galit sa boses ko. Iniisip ko lang ang anak ko, ang maliit na kamay na mahigpit na nakakapit sa punda ng unan sa gabi. "Ano ang ginawa mo kay Berto?" tanong ko ng malamig. Tumigil siya at sa sandaling iyon nakita ko na hindi siya ganap na babae ng baryo na dati kong kilala. Parang may ibang pagkatao na sumasali sa kanya kapag gabi na. Hindi siya nasaktan, sabi niya, hinding gayoy. Hindi siya tumingin sa akin ng diretsyo. Ngulit naramdaman ko ang isang pagyanig sa paligid. Parang nag-ikot ang hangin. Doon nagsimula ang pagharap. Hindi ako nag-umpisa ng sigaw, hindi rin si Amy. Ang pag-uusap namin ay malambing sa simula habang parami ng parami ang pulgada ng katotohanan na lumalabas. Si Felix ay humawak sa kandilang, inilagay niya sa gilid at may tinig na napakaliit ng sabihin niya. Nakita ko si Tito na pumapasok sa banyo at hindi na nakalabas ng maayos ang takbo niya. Ang salita niya ay parang butil ng pulbos na nagkalat sa lupa at dahan-dahan naging isang daan.
Naglakad si Chang Susana papunta sa mesa at dahan-dahang hinalughog ang mga papeles. May mga pahinang hindi dapat pinapagana. Bulong niya, may mga salita na nakakapit sa atin. Hindi siya nagbigay ng salitang ritual. Hindi niya binanggit ang anumang orasyon. Pinili niya ang mga pangungusap na nagbubuo ng larawan. At kapag napuno ang silid ng larawan, nakita namin ang anino ng katotohanan. Maya-maya, sumipat si Amy sa libro at binuksan ang pahina. Hindi ako tumigil para tingnan ang teksto. Alam kong hindi ako dapat tumingin. Parang may batas ng alinlangan na sinasabi na huwag mong aralin ang masamang sulat. Ngulit nakita ko ang kilos ng katawan niya. May bilis, may pag-ikting, at may malamig na pagsindi sa mga mata. Si Berto, na naroon sa sulog ng sala, ay nag-umpisang mag-iba ang muka. Lumabas ang isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Hindi sigaw, pero hindi rin pag-iyak. Dahan-dahan, parang isang hangin ang tumulo sa kanya, at ang mga mata niya ay nanlabo. Tumayo si Felix at tinulak si Berto ng buong lakas. Hindi dahil galit, dahil natatakot siya sa kung ano ang mangyayari. Sa sandaling iyon, Berto ang pumaimbulog sa gitna ng sala. Hindi siya gumalaw na maayos, parang may ibang nagpapakilo sa katawan niya. Ang kanyang muka ay nabalutan ng lumang galit. Tumakbo si Aning papunta sa pinto nang marinig ang boses at nakita ko ang takot sa mata ng anak ko. Isang takot na kilala ko, isang takot na ayaw kong maranasan niya muli. Ang eksenang sumunod ay mabilis, pero hindi ito puro kaguluhan lamang. May isang estratehiya sa likod ng mga kilos namin. May mga kapitbahay na nasa labas na nakabantay. May ilang lumapit at tumulong na ilabas si Laning. Si Chang Susana ay dumaan at hinawakan ng anak ko. Dinuya ng mga luha na hindi ko maiwasan. Nang makita ni Berto si Aning, para bang may pagliwanag na dumaan sa kanya. Hindi ang buong pagbalik loob, kundi isang maliit na pag-aaring muli. Sa isang sandali, tumigil siya at may isang tinig na napakalalim na humina mula sa loob niya. Lorna, iyon ang salita. At ang pangalan ko sa bibig niya ay parang tunog na nakabalot ng dumi at pagsisisi. Ngunit hindi nagtatapos doon. Ang pagbabago ay hindi instant. May mga pag-ikot pa. Nakita ko kung paano bumilis sa mga kilos ni Amy. Mga kamay na kumikilos, mga mata na nagliliwanag. Lumabas siya sa gitna ng sala at dahan-dahan parang ilaw na natutunaw, nagiba ang mukha niya. Hindi niyo ako mauunawaan, sabi niya. Ginawa ko ito para sa inyo. Tunay na may paniniwala siya na ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti at ang paniniwala na iyon ang naging kanyang sandigan. Ngulit sa ilalim ng paniniwala may nakatagong galit. Galit sa pagkakalimot, sa pag-iiwan, sa pagkadapa niya sa isang mundong mabato. Noon, nagkibit-balikat kami ni Mang Elong at bumalik sa amin ang katahimikan. Lumapit siya at humawak ng maliit na kahoy na krus na laging nasa kanyang bulsa, hindi para gamitin bilang bagay na ritual, kundi bilang simbolo ng kanyang pagiging tagapamagitan. Hindi lahat ng sinasabing kapayapaan ay kapayapaan, sabi niya, nang may tono na hindi paghuhusga, ngulit puno ng pag-unawa. May oras na ang tao ang tinutulungan na maging masama, at may oras din na ang masama ang kinakakabutang tao. Hindi niya sinabi kung sino ang may sala. Hindi niya rin sinabi ang pangalan ni Amy nang may paratang. Ngulit sa kanyang paghinga, ramdam ko ang bigat ng mga tanyong. Sa puntong iyon, humawak ako ng libro. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang kumilos. Siguro dahil ako ang may pinakamaraming dahilan para kumilos, si Aning. Bago pa man mag-umpisa ang sinumang pag-iisip, pinulot ko ang libro at dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mga mata ni Amy ay nagliwanag, parang may pag-aalala at pag-angkin sa nawawalang kapangyarihan. Huwag, sigaw niya, nang mahina, ngunit may kumpiyansang nagsusumamo sa kanyang boses. Hindi mo dapat basahin yan. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan magbigay ng paliwanag. Alam kong may huling pahina. Ang sinasabing may bahagi na hindi dapat binigkas. Alam ko rin na kung babasahin ko iyon, may pagbabago. Maari itong magpagaling o magpalala. Hindi ako tumigil. Tumigil ako sandali at inalala ang mukha ni Aning. Ang maliliit na ngipin na kumikislap sa tuwa. Ang mga kamay na kumakapit sa aking kwelyo. Ang tawa na nakalugod sa aking pag-iral. Iyon ang sapat. Dahan-dahang inilagay ko ang dalili ko sa ilalim ng gilid ng papel at pinakita ng libro ang huling pahina. Hindi ako umiling.
Hindi ako tumigil. Naramdaman ko ang malakas na hangin na paupo sa loob ng bahay. Parang humihinga kami ng huling sabungan. Sinara ko ang mata at sinimulang kong basahin. Hindi ang salita mismo ang mahalaga. Hindi rin ang eksaktong bigkas, kundi ang intensyon sa likod. Ang intensyon iyon ay proteksyon. Ang intensyon iyon ay anak. Hindi ko ilalabas ang mga salita dito. Hindi dahil ayaw kong sabihin ang katotohanan, kundi dahil hindi ko nais maging tagapagturo ng masama. Hindi ko ibabahagi ang ritual bilang gabay. Mulit habang binabasa ko, may nangyari. Para bang bumaba ang liwanag mula sa kisame at sumayad sa mga kutis ng bawat tao. May kumalampag na tunog na hindi naman sigaw. Parang dibdib ng mundo ang umiksi. Si Amy ay kumunot ang noo at nagniningit sa mga ngipin. Parang may isang puwersa na sumasalungat sa kanya at ang kanyang katawan ay nagpapakita ng pagsalungat. Dumating ang sandali na hindi ko inakala. Si Amy ay nagsimulang humina. Hindi ito isang eksena ng pagpapahirap o ng malupit na pag-atake. Mas tulad ng isang pagbagsak ng isang taong pinanghawakan ng sobrang bigat at hindi nakayanin ng sarili. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, dahan-dahan, at may isang tingog na pumipintig sa hangin. Hindi, hindi, hindi. At sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang tao na naging alipin ng paniniwala niya. Nagkandara pa ang kapitbahay para tulungan, pero parang nagkokontra ang boses ng bahay. Ang hangin ay lumamig. Hindi ko inakala ang mangyayari. Unti-unti, parang may pagpawalang buhay ang mga mata ni Amy. Nagsisi siya ng maraming beses, hindi parang nanunumpa, kundi parang umiiyak sa mga desisyon niya. Nang maglaon, nabagbag siya at bumagsak. Hindi siya nag-ingay ng malaki, parang pag-unti ng kandila ang pag-unti ng buhay niya. Humahaplos ako sa kanyang kamay, halimbawa ng pagkaawa na hindi ko inaasahan sa sarili ko. Bakit? Ang nasabi niya ng mababaw. Bakit hindi ako piniling mahalin? Hindi yung galit lang. Iyon ay pag-iyak ng taong nasayang sa sariling pag-iwan. Hindi ko hiniling ang malaking senyales. Humiling lang ako ng mga maliliit na bagay. Kawalan ng alak, pag-uwi sa tamang oras, pagpasok sa counseling, at hindi babalik sa lumang paraan. Ang mga bagay na iyon ay hindi madaling gawin, pero kinakailangan. Ang kasunod na sandali ay hindi payak. Naramdaman ko ang bigat ng pagkamatay ni Amy. Hindi man ito sinasadya, nagdulot ito ng lungkot at kaguluhan. May mga kapitbahay na sumigaw ng galit. May ilang nagtanong ng hustisya at may ilan na nagtataka kung sino ang dapat sisihin. Ako, sa harap ng katawan ni Amy, nakahiga sa sahig na parang napahiram lang ng hangin, ay nakaramdam ng isang kawalan. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko rin hiniling ito. Ngulit sa puso ko, may sakit na hindi kayang ilarawan. Napahawak ako sa kamay niya at bumitaw ng isang maiksing dasal sa Diyos, hindi bilang paghingi ng kapatawaran, ngunit bilang pagnanais na maintindihan ang kabuuan. Pagkaraan ng mga araw, nag-ayos ang baryo. May mga nagpasya na dalhin ang kaso sa pulis, may mga nagtanong sa mang-elong, at ang iba, tahimik lang na nagdadasal sa likod ng kanilang mga kusina. Hindi ko alam kung ano ang bumuo sa isip ng iba. Marami ang humuhusga, marami rin ang nagtatago sa katahimikan. Para sa akin, ang pinakamahalagang desisyon ay ang pag-ayos ng buhay ni Aning. Kinailangan kong magdesisyon kung mananatili ba kami sa bahay na iyon o lilipat. Sa loob ng gabi ng marami pang takot, napagpasyahan kong lumipat kami sa maliit na bahay sa tabing ilog na inalay ng isang kapitbahay.
Hindi ito malaking lugar, pero malayo at may liwanag na dumarating sa umaga na parang muling bumabangon. Lumipas ang ilang linggo at buwan at sa bawat araw may maliit na pagbabago. Si Berto ay dumating sa akin ng may dalang mga palda sa dibdib at humihingi ng tawad ng mahigpit. Nagpasabi siyang magpapatingin sa doktor. Nag-aral siya ng mga paraan para kontrolin ang sarili. Pumunta siya sa therapy at sa isa sa mga session ay nag-iyak ng mahabang oras. Hindi ko agad pinatawad ang mga luha na iyon. Hindi ako tamad sa labis na pag-ibig na nawawala. Ngunit unti-unti, napansin ko ang ibang bagay. Hindi siya uminom ng alak sa loob ng 3 buwan. Hindi siya nagkausap ng magdamagan sa labas. At sa tuwing may pag-iyak, humihingi siya ng pagkakataon para patunayan. Ang baryo ay nagdadala ng sari-saring opinyon. May ilan na sinasabing ang nangyari ay karma. Ang sabi nila, ang ginawa ni Amy ay binitiwan pabalik sa kanya. May ilan namang tumutol at nagsasabing hindi dapat hinuhusgahan ang ganitong mga misteryo ng buhay at kamatayan. Hindi ako humuhusga ng madali. Nakita ko ang paggamit ng paniniwala bilang sandata at nakita rin ako ng puso ng taong nananabik ng pagbabago. Nandyan ang 2 tao sa gitna. Ang isa patay, ang isa nagpangus ang dangal. Pangunahin para sa akin ang alagaan si Aning. Marami kaming pinagdaanan ni Aning. May mga gabi na ginigising pa rin siya ng takot. May oras na hindi niya maintindihan kung bakit hindi pumasok ang ama niya sa pintuan nang dahil lang sa ulan. Nag-umpisa kami ng maliit na tradisyon. Tuwing gabi, maglalakad kami sa gilid ng ilog, magkukwento ng mga anting-anting na hindi nakakasama at tatawadin namin ang mga ngiti na nawawala. Dahan-dahan, ang kanyang pagtawa ay bumalik. Napuno ng liwanag ang aming munting bakuran, mga bulaklak na unti-unting pumapawi sa mga anino ng nakaraan. Sa isang pagkakataon, lumapit sa akin si Chang Susana at humawak sa aking kamay. Hindi madali, sabi niya, at alam ko na may pasanin kami sa bawat sulok. Napangiti ako nang mapakawalan ang unang ngiti na hindi pilit. Salamat, saad ko, sa iyo rin. Alam kong hindi siya ganap na wala sa pagkakasangkot. May hiwaga at may pagnanasa sa pagitan niya at ng lola na may libro. Ngunit sa huli, ang ginawa niya ay ang pagtulong sa amin nang hindi humihingi ng kapalit. Pagkalipas ng ilang buwan, may inihain na mga papel mula sa pulis tungkol sa insidente ni Amy. Hindi ako sumakay agad sa galit. Pinili kong harapin ang proseso ng may mahinahon. Nais ko lamang na may hustisyang makamit at hindi ko hiniling na bumawi ang buhay ni Amy. Nagpunta rin kami sa isang maliit na komunidad, nagpayo ng counseling para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Hindi kami perpekto. May mga sandaling ako'y nagigimbal at balik ang takot. Ngulit may isang progresibong pag-asa sa amin, mas mahinahon, mas matibay. Isang gabi, nagising ako matapos mapuno ang bahay namin ng kalmado. Nakita ko si Aning na natutulog ng mahimbing, ang kanyang mga kamay nakaayos sa unan at ang mga bulaklak sa labas ay nagbukas, parang muling pagbubukas ng mundo. Umupo ako sa gilid ng kamay at napaisip, ang pasya kong harapin si Amy at ang desisyong magbasa ng huling pahina ng libro. Hindi ang anumang bagay na mailalagay ko sa mga salita ay nagdala ng kapalit. Hindi ito perpekto. May pagkamatay, may lungkot, ngulit may bagong simula, may bagong hangganan. Kung tatanungin ninyo ako ngayon kung pinatawad ko si Berto, sasabihin kong hindi ako bigla na nagbigay ng kapatawaran. Hindi ako nabubuhay sa mga palabas na agad ang resolusyon. Pinatawad ko siya ng parte por parte. Binigyan ko siya ng pagkakataon para patunayan ng sarili niya sa maliliit na bagay, hindi pag-inom, pagpasok sa counseling, pagtulong sa bahay, at ang pinakamahalaga, ang hindi na siya makapinsala sa amin. Ang pagbabago ay hindi bunga ng isang ritual o ng isang salita mula sa libro. Ito ay bunga ng kanyang pagpupunyagi araw-araw. May mga araw na siya'y nadudurog at may mga araw na siya'y humahawak ng tiyaga. Ako, bilang ina, ay nagbabantay at nagmamahal. Ngulit mayroon din akong hangganan. Nagdaan ang panahon at unti-unting nabuo ang isang bagong rhythm. Nagtrabaho kami ni Berto ng magkatulong. Hindi na lang namin pinag-uusapan ang naganap, kundi ginagawa ang mga pangako. Hindi ito laging madali. May ilang gabi na ang pangalan ni Amy ay bumabalik sa hangin.
May oras na tumitigil kami sa pag-akala na sana'y ginawa namin ng iba. Ngunit sa bawat araw na dumaan, nagkaroon kami ng mas maraming katibayan na ang buhay ay maaaring maayos sa maliliit at totoo. Ngunit hindi mawawala ang tanda ng nangyari. May mga kapitbahay pa ring nag-iwas sa amin, may ilan na tahimik na pinupuna, at may ilan na nakikipag-usap ng may pag-iingat. Natuto kami na yakapin ang mga bagay na maaaring baguhin at tanggapin ang mga hindi natin mababago. Itinuro to kay Aning na mag-ingat, na makipagkaibigan sa mga taong tunay at na hindi dapat matakot magtanong. Nakita ko siyang maglakad ngayon ng may kumpiyansa, hindi na nagtatakbo sa takot sa gilid ng kalsada, kundi naglalaro ng parang isang karaniwang bata. Isang gabi, nagpunta kami sa sementeryo, hindi para sa paghuhukay ng nakaraan, kundi para humarap sa katotohanan. Dumaan kami sa hanay ng mga buhay na hindi perpekto at huminto kami sa harap ng isang maliit na punong namumulaklak. Habang nakitingin ako, naaalala ko ang sinabi ng lola ni Chang. May mga libro na hindi dapat gamitin, ngunit may mga puso ring kailangang pagalingin. Huminga ako ng malalim at hawak ang kamay ni Berto. Nakikita mo ba ang pagbabago? Tanong ko sa kanya. Tumango siya ng punong-puno ng luha at huminga ng matagal. Aging ko, wika niya. Isang salita na hindi ko inaasahan dati. Hindi ako ganap na gumuho sa pagkagulat ng kanyang pag-amin. Alam kong hindi sapat iyon, kailangan ng gawa. Ngulit sa sandaling iyon, tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang lalaki na naghahanap ng kapatawaran, hindi lang sa akin, kundi sa sarili. At para sa anak ko, iyon ay sapat upang magpatuloy. Ilang beses pa kaming nagbalik sa komunidad para magsalita sa maliit na grupo tungkol sa pag-iwas sa karahasan at kung paano humingi ng tulong. Hindi namin ginawang relihiyon ang aming kwento. Ginamit namin ito bilang babala at pag-asa. Tinuro namin sa iba na ang paniniwala ay maaaring maging sandata at lunas, depende sa puso ng gumamit. Pinayuan namin sila na humingi ng tulong sa tamang tao, mga autoridad, mga counselors, mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, hindi sa mga taong naghahanap lamang ng kapangyarihan. Minsan may tumigil sa amin at nagpasalamat. May batang babae na dumating at nungiti sa aning at ang pakiramdam na iyon ang nagpapatunay na may pag-asa sa susunod na henerasyon. Hindi namin gusto na ang kwentong ito ay maging isang alamat ng takot lamang. Nais namin na ito ay maging paalala. Mag-ingat sa pagpili ng kakampi, protektahan ang mga anak at huwag hayaan ang takot na hadlangan ang iyong pagtayo. Ngayon, kapag naisip ko ang lahat ng nangyari, may halo-halong emosyon ako, lakas, kalungkutan at pag-asa. Hindi ko kinalimutan ang mga marka sa palad ko, ngunit hindi rin ako nagkukulong sa galit. Natuto na kong magtakda ng hangganan. Natuto na kong hindi ituring ang pagmamahal bilang dahilan para magtiis ng pananakit. Tinuro ko rin kay Aning na ang mundo ay hindi puro salita lamang, may mga gawa na sinusukat. Sinabi ko sa kanya na kung ang isang tao ay tunay na nagbago, makikita iyon sa araw-araw na kilos. Kung may isang payo akong maibibigay sa mga nakikinig, ito ay simple. Pakinggan ang sarili at protektahan ang mga mahal mo. Huwag matakot humingi ng tulong. At kung may mga lumalapit sa inyo na tila may dalang liwanag pero may anino sa mata, huminga muna bago magtiwala. Ang paniniwala sa kamay ng isang taong may mabuting puso ay maaaring magpagaling. Sa kamay ng taong nagtatangkang saktan ay maaari ring maging dahilan ng pagkawasak. Hindi ko inaasahan na matapos ang lahat, tatawagin akong bayani. Hindi iyon ang dahilan ng aking kilos. Ginawa ko ito dahil anak ko ang nasa panganib. At kung tutuusin, hindi rin ako ang nagtalaga ng hatol sa sinuman. Ang buhay ang naghatol at ang mga resulta ay nagpakita ng kanilang sariling daan. May namatay, may nagbago at may naghilom. Sa gabi, habang binagmamasdan ko si Aning na natutulog, inuukit ko ang isang pangakong bago. Hindi na namin hahayaang ang takot ang magdikta ng aming mga hakbang. Mag-iinat kami, magtutulungan kami at mamumuhay kami ng may pagkilala sa mga panganib ngunit may tapang na harapin ang mga ito. Hindi ko sasabihing ang trahedya ay hindi nag-iwan ng sugat. Lagi ito naroon.
pero tinutulungan namin ang isang bagong umaga na sumilip. Kung mayroon kang kilala na dumaan sa karaasan, huwag mag-atubiling hanapin ang suporta na kailangan ninyo. Hindi kayo nag-iisa. At kung may mga komunidad na nag-a-offer ng tulong, samantalahin ito. Ang mga kwento tulad ng amin ay hindi para takutin ng mga tao, kundi para turuan. Turuan kung paano magmahal ng hindi sinasakripisyo ang sarili, kung paano higpitan ang hangganan, at kung paano harapin ang panganib na mayroong sama-samang lakas. Bago ko tapusin, paalala lang, kung gusto mong makarinig pa ng mga tunay na kwentong tulad nito, mga kwento na puno ng hirap at pag-asa, manatili at mag-subscribe sa channel na ito. I-share mo rin ang kwentong ito sa sinumang nangangailangan ng lakas at suporta. Maraming salamat sa pakikinig. At kung nagtataka ka pa kung may aswang sa likod ng lahat na ito, maaari mong sabihing iyon ang katawagan ng takot natin sa hindi natin nakikita. Pero sa huli, ang tunay na kalaban ay ang mga desisyon ng tao. Ang pagpili na saktan, ang pagpili na magtangkang magkontrol. Ang karma na nakita namin hindi isang misteryosong nilalang na naghihiganti. Ito ay bunga ng salugin at gawa. Sa amin may parusa, sa amin din may pagkakataon. At dahil sa pag-ibig ko kay Aning, pinili kong magsalita, humarap at tumindig. Hindi ako babalikan, hindi ko na siya babalikan. Ngunit hahayaan ko siyang magpatunay at magbagong buhay kung iyon ang tahimik niyang pinipili, para sa amin at para sa anak naming niligtas.